Sa aklat po ng unang Samuel, Kapitulo 27, talatang 1 at 2. At nasabi ni David sa kanyang sarili, ako'y mamamatay isang araw sa kamay ni Saul. Walang anumang bagay na mabuti sa akin kundi ang tumakas sa lupain ng mga Pilisteo, at si Saul ay mawawala ng pag-asa tungkol sa akin, upang huwag na akong pag-usigin sa lahat ng hangganan ng Israel. Sa gayon tatakas ako mula sa kanyang kamay. At si David ay bumangon at lumipat, siya at ang 6 na rang lalaki na nasa kanya, kay Akis na anak ni Maok ng hari sa Gat. Pagpapala po sumati sa muling pagkalinig ng kanyang banal na salita. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw po muli ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay umurit lumuwalhati sa kanyang banal at malinis sa pangalan. Kaya din mga kapatid, sa mga papuring awit po natin na ihandog, ay nakapagbigay po sa Panginoon ng kasiyahan mula po sa ating mga labi mga kapatid. Kayo po ba'y nasiyahan po sa ating mga isinagawang pagpuri mga kapatid? Amen. Napakasarap umawit po sa Panginoon mga kapatid. At bagaman masarap, kahit po gustuin man natin, dahil may programa tayo, gustuin man natin dagdagan pa yung awit, kailangan po natin gawin po yung ating programa. At yun din po, welcome po din sa ating panauhin, sa ating kapatid na sa Kalawis mo? Lubert. Welcome po. Ngayon po mga kapatid, itutunghayan natin ang patuloyan po na ating pag-aaral. Ito po ay kasunod po ng chapter 26. Tayo po ay nasa chapter 27 po ng unang Samuel. Pamagat po nito, mga aral mula sa mapanghamong yugto ng buhay. Mga aral mula sa mapanghamong yugto ng buhay. Ito po mga kapatid ay sa lahat po ng kapitulo sa unang Samuel, ito po yung isa sa pinakakaiba. Bakit po mga kapatid? Ito po ay 12 verses lang, babasahin po natin pansumandali. Pwede po subaybayan po natin kapatid na Noel. Meron po kayong mapapansin po dito at subukan po ninyong kayo mismo alam bakit kakaiba ang kapitulo na ito. Tapos tandaan niyo po yung pamagat, mga aral sa mapanghamong yugto ng buhay. Babasahin ko po muna pansumandali, huwag niyo pong subaybayan. At nasabi ni David sa kanyang sarili, ako'y mamamatay isang araw sa kamay ni Saul. Walang anumang bagay na mabuti sa akin kundi ang tumakas sa lupain ng Pilisteo, at si Saul ay mawawala ng pag-asa tungkol sa akin, upang wag na akong usigin sa lahat ng hangganan ng Israel. Sa gayon tatakas ako mula sa kanyang kamay. At si David ay bumangon at lumipat, siya at ang 6 na rang lalaki na nasa kanya, kay Akis na anak ni Maok ng hari sa Gat. At tumahan si David na kasama ni Akis sa Gat, siya at ang kanyang mga lalaki, bawat lalaki kasama sa kanyang sambahayan. Sa makatwid bagay si David, pati ang kanyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na taga Carmelo na asawa ni Nabal. At nagsaysay kay Saul, at nasaysay kay Saul na si David ay tumakas patungo sa Gat, at hindi na niya pinag-usig siya uli. At sinabi ni David kay Akis, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, bigyan nila ako ng isang matatahanan sa isa sa bayan ng lupain upang ako'y kumahan doon. Sapagkat bakit tatahan kasama mo ang iyong lingkod sa bayan ng hari. Nang magkakaibigay ni Akis sa kanya ang siklag ng araw na iyon, kaya't ang siklag ay nauukol sa mga hari sa Huda hanggang sa araw na ito. At ang bilang ng araw na itinahan ni David sa lupain ng Pilisteo ay 1 buong taon at 4 na buwan. At umahon si David at ang kanyang mga lalaki at sinalakay ang mga Gerseo, at ang mga Amalesita, sapagkat ang mga Yawan ay dating nangananahan sa lupain, mula ng gaya nung ikaw ay paroon sa Shur hanggang sa lupain ng Egypto. At sinaktan ni David ang lupain at walang iniligtas na buhay, kahit lalaki o babae man, at dinala ang mga tupa, mga baka, mga asno at mga kamelyo, at ang mga kasuotan, at siya'y bumalik at naparoon kay Akis. At sinabi ni Akis, saan kayo sumalakay ngayon? At sinabi ni David, laban sa timugan ng Huda, laban sa timugan ng Jeramielteo, at laban sa timugan ng Sineo. At walang iniligtas na buhay si David kahit lalaki o babae man upang dalhin sa Gat.
na sinasabi, baka sila'y magsumbong laban sa atin, na sabihin, ganoon ang ginawa ni David at gayon ang kanyang paraan sa buong panahon ng kanyang itinahan sa lupain ng Pilisteo. At naniwala si Akis kay David na nagsasabi, kanyang ginawa na ang kanyang bayang Israel ay lubos na nakayayamot sa kanya. Kaya't siya'y magiging aking lingkod magpakailanman. Ano pong mapapansin niyo po sa kapitulo? Magulo? O madali po bang maintindihan yung nangyari? Hirap mag-react po. Una pong napansin ko dito, nung ito'y nabasa ko noon, wala kahit isang beses na nabanggit na salitang Panginoon o salitang Diyos doon sa chapter 27. Wala. Pero ang kapansin-pansin pa doon, si Saul tumigil na sa paghabol kay David. Sabi sa 4, at hindi na niya pinag-usig siya uli. So yun po yung dalawang dalawang kapansin-pansin. Sa huling talata naman, sa verse 12, si Haring Akis, dahil sa ginawa ni David, si Akis yung hari sa Gat, sa hari ng mga Pilisteo, natuwa na siya kay David kasi si David, ginagawa yung gusto ni Akis, yung hari ng Pilisteo. Natutuwa siya kay David. Sabi, ginawa ni David ang nakayayamot sa Israel. Kaya si David, magiging lingkod ko yan magpakailanman, sabi ni Akis. So ang tanong po doon, kapatid na Rani, anong matututunan po natin doon sa kapitulo? Parang meron po ba? Ganon. So tingnan po muna natin yung background po nito. Balik po natin sa verse 1. At dito na lang sa mapa, pakibalik po yung mapa kanina. Yung picture. Ayan. Si David, para ma-visualize niyo po yung nangyari, si David po na taga-Israel, sabi niya sa kanyang sarili sa verse 1, mamamatay ako sa kamay ni Saul. Tataka siya, pupunta siya sa Pilisteo, sa Gat. Nakikita niyo po yung Gat? Doon po, sa bandang Ayan. Ang Pilisteo po ay may 5 bayan na nasakop. Yun po yung Gat, Gaza, Asdod, Ascalon, at Ekron. Ang pinaka-primary city niya, para sa mga Pilipinas, ang pinaka-capital city natin ay Maynila. Tama? Doon sa mga Pilisteo, ang capital city nila yung Gat. So doon na nanahan yung hari ng Pilisteo, si Akis. By the way po, yung Akis, hindi po yung pangalan. Yun po ay titulo. Parang si Paraon. Kahit sino pong maging hari, Paraon ang tawag, pero yung hindi yung pangalan. Pangalan ng isa si Ramesses, di ba? Parang Cesar. Merong Julius Caesar, may Augustus Caesar. So si Akis, titulo po ng hari, yung tawag sa hari ng Pilisteo. So nagpunta siya doon. Sabi niya doon sa hari ng Akis, sa verse 5. Sa verse 5, ang sabi niya, hindi marapat na ako na tumakas mula sa Israel pumunta dito, makasama ng hari. Bigyan mo na lang ako, kung ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, Haring Akis, bigyan mo na lang ako ng isang bayan, doon na lang kami tatahan kasama ng 600. Yung 600 kasama pa yung pamilya nila. So marami po ito. No? So binigay ko sa kanya yung Ziklag. Ito, yung may star. Yan. Ang Israel po, papunta sa Gat, ay sinukat po ito ay meron pong 40 to 50 kilometers po ang layo. So parang ang Israel, papunta sa Gat, parang upang to Cavite. Ganun po yung layo niya, 40 to 50 kilometers. Tapos from Gat, papunta sa Ziklag, ay 15 to 40 kilometers kasi depende sa border. So pagpalagay na natin 40 kilometers din. So ganun po yung layo. Ibig sabihin, kung ano man ang gagawin ni David sa Ziklag, hindi agad malalaman ng hari sa Gat. Malayo 40 kilometers. Pag may ginagawa ba kayo dito, makikita ba sa Cavite? Malalaman ba agad? Wala namang cellphone, walang pantawag, telepono, At ang mode of communication nila doon ay mga ngabayo at pupunta o maglalakad para may balita yung nangyari. Bago mo pa may balita, natimbrehan na yung may nagtatago doon, ibabalita. Bago mo pa makarating, nakatakas na yung ibabalita mo. Parang ganun mangyari dyan.
So mula sa Siklag, sabi ni David, ang ginawa ni David, sinalakay niya, ang kanya pong inilagay sa Siklag ay 1 year and 4 months. Ilang months po yun? 16. Sa 1 year ay 12. So 16 months. Anong ginagawa niya within 16 months? Sinasalakay po niya yung Jeshurites, Girzites, and Amalekites. Ang Tagalog po niyan ay, sabi dito, Gerseo at Amalesita. Sinasalakay po niya yan. Ngayon, ito yung Negev. Ang ibig sabihin po ng Negev, ang sinonym niyan ay South. South of Judah. Ito pong guhit na ito, boundary po yan ng Israel. Ito naman yung Shur na nasa gitna ng Egypt. Yan. Dito sumasalakay si David. Ito po nangyayari. Si David, taga-Israel, pumunta sa Gat. Kung yung Pilisteo, kalaban ng Israel, di ba? Ang gusto ni Akish, salakayin mo yung Israel. Kalaban ng Pilisteo yun eh. Pero ginagawa ni David, sinasalakay niya yung Jeshurites, Girzites, and Amalekites. Pag tinanong siya, anong nangyari? Anong ginawa mo? Pagdating sa 12, basahin niyo po dito, ay sa 10, sabi, at sinabi ni Akish, saan kayo sumalakay ngayon? At sinabi ni David, laban sa timugan ng Huda, laban sa timugan ng Jerameliteo, at laban sa timugan ng Sineo. Ito ang sinasabi niya na kanyang sinasalakay. Balik po natin sa mapa. Ibig sabihin, parang nagsisinungaling siya kay Akish. Hindi niya sinasalakay tong Negev o yung timugan ng Huda. Ang sinasalakay niya, yung tatlo na yun, na kalaban ng Israel. Di ba yung Amalesita, kalaban ng Israel to? Itong tatlo na kalaban ng Israel yan. Ginagawa ni David, pinapatay kung anong bayan ang puntahan niya dyan, pumunta siya sa Girzites, sa isang kampo doon, papatay niya lang doon, babae lalaki ba? Walang titira. Kasi baka mayroong matirang isa, magsumbong kay Akish. Sinulaki kami ni David. Kaya po ang sabi doon sa verse 11, balik po natin, tingnan niyo 11. At walang iniligtas na buhay si David kahit ang lalaki o babae man, upang dalhin sa Gat na sinasabi, baka sila magsumbo laban sa akin, na sabihin, ganun ang ginawa ni David at gayon ang paraan ng buong panahon ng kanyang itinasalupay ng Pilisteo. So si David, mga kapatid, ang gusto ni Akish, salakayin mo yung Israel. Si David, sasalakay, pero ang sinasalakay niya, yung kalaban ng Israel. Anong ginawa mo, David? Ang sinalakay ko po yung taga-Negev. Pero hindi naman yun yung sinalakay niya. Anong ebidensya? Wala, kasi lahat pinatay niya. Diba? Yun po yung istorya ng chapter 27. O, tingnan niyo po ulit ha, babasahin natin para ngayon, pakibalikan ko yung verse 1. Tingnan niyo po kung makuha niyo lang po yung istorya. At sinabi ni David sa kanyang sarili, ako'y mamamatay isang araw sa kami sa Saul, at walang anumang bagay na mabuti sa akin kundi ang tumakas sa lupay ng Pilisteo, at si Saul ay mawawala ng pag-asa tungkol sa akin, upang wag na akong pag-usilin sa lahat ng hangganan ng Israel. Sagay tatakas ako mula sa kanyang kamay. At si David ay bumangon lumipat, siya at ang 6 na lang lalaki na nasa kanya, kay Akish na anak ni Maog na hari sa Gat. Tumaan si David na kasama ni Akish sa Gat, kasama ng kanyang sangbayan sa makapagpagin si David, pati ang kanyang dalawang asawa, si Ahinoam at si Abigail. At tandaan niyo po yun? Verse 4. At nasa isay ni Saul na si David ay tumakas patungo sa Gat, at hindi na niya pinag-usig siyang uli. So nabalitaan ni Saul na si David wala na sa Israel, nasa Pilisteo na. Ito si Saul, mga kapatid, hindi ko alam kung hindi ko mapapatunayan sa Biblia, pero parang pakiramdam ko may alam ko sa sa Pilisteo, may trauma, dahil doon kay Goliath. Naalala niyo nung si Goliath nagpunta sa Israel, hindi man lang sila nakakibo, walang gusto lumaban. Pag sinasabi talagang si David nagpunta sa Gat, kasi pangalawang beses niya na ito eh. Ang unang punta niya sa Gat, nung nagkunwari siyang ulol, pinatulo niya yung kanyang laway sa kanyang balbas. Hindi siya pinuntahan doon ni Saul eh. So ngayon, hindi na siya pinag-usig uli ni Saul. At sinabi ni David kay Akish, kung may makasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, bigyan nila ako ng isang matatahanan sa isa sa mga bayan ng lupain, upang ako'y tumahan doon sapagkat kasama mo ang
yung lingkod sa bayan ng hari. Maglilingkod ako sa iyo, Haring Akis, pero kung ako'y makakasumpong ng biyaya, bigyan mo ako ng bayad, doon kami. Kasi parang pangit naman. Hari ka, tapos dito ako. Bigyan mo na lang sa bayan. Sa gayo, ibinigay ni Akis sa kanya ang Ziklag. Yung Ziklag po, hanggang sa panahon ngayon, kilala po siya na doon nagiging lugar ng mga hari sa Huda. Hanggang po ngayon. Kaya ang Ziklag ay nahuhukol sa mga hari hanggang sa araw na ito. Yung hanggang dito binanggit siya. At ang bilang ng mga araw na itinahal ni David sa lupay ng Pilisteo ay 1 buong taon at 4 na buwan. At umahon si David at ang kanyang mga lalaki, ito na yung verse 8, hindi niyo po at sinalakay ang mga Geruseyo at ang mga Geruseyo at ang mga Amalesita. Sapagkat ang mga yaon ay dating nanganana sa lupain mula ng gaya ng ikaw ay paroon sa Shur hanggang sa lupain ng Egypto. Nag-gets po ninyo mga kapatid? Nakuha na? So yun yung sinalakay niya. Sa verse 9, sinaktan ni David ang lupain, walang iniligtas sa buhay kahit lalaki o babae man. At dinila ang mga tupa at ang mga baka, yung mga samsam, baka, tupa, asno, kamelyo, kasuotan. At siya'y bumalik at naparoon kay Akis. At sinabi ni Akis, saan kayo sumalakay ngayon? Saan kayo sumalakay ngayon? At sinabi ni David, laban sa timugan ng Huda, laban sa timugan ng Jeramieleo, at laban sa timugan ng Sineo. Yun po yung Negev. At walang inilikas na buhay si David kahit lalaki o babae man upang dalhin sa Gat na sinasabi, baka sila'y makasumpong laban sa atin at sabihin, ganon ang ginawa ni David at gayon ang sabihin at gayon ang paraan ng kanyang buong panahon ng kanyang itinahan sa lupain ng Pilisteo. Tingnan niyo yung reaction ni Akis sa verse 12. At naniwala si Akis kay David na nagsasabi, kanyang ginawa ang kanyang bayang Israel ay lubos na nakayayamot sa kanya. Ang ginawa daw ni kasi pwede niya Akis, sinalakay ko yung Israel. So sabi ni Akis, ang ginawa ni David nakayayamot sa Israel. Kaya, siya'y magiging aking lingkod magpakailanman. Yun ay hatol sa kanya ni Akis. O tanong, sino po ang gustong magtaas ng kamay? Anong aral pong makukuha dito sa kapitulo na ito? Meron po ba? Meron po. Sa totoo lang po mahirap. Kasi po meron po tayong tinatawag na technique po sa tinatawag natin na homiletics. Sa homiletics, mga kapatid, ito po yung paraan ng paghahanda ng isang sermon o ng pag-aaral. Homiletics. Ngayon, sa homiletics, meron pong paraan ng pagpapaliwanag ng bawat talata. Bibigyan ko po kayo ng sample. Sa Bagong Tipan, pero tayong tinatawag ng alam niyo talinhaga? Okay. Sa Bagong Tipan, meron po tayong talinhaga na tinatawag na parable of contrast. May mga talinhaga po sa Bagong Tipan na ang hirap ipaliwanag, palibang malaman niyo po yung paraan. Ano po yung parable of contrast? Ang parable of contrast, ito po yung talinhaga na akala mo yung negatibo, pero positibo ang itinuturo. Halimbawa, sa aklat po ng Lucas 16, huwag niyo na po ilagay. Sa Lucas 16, meron po doon tinatawag na parable of likong o lilong katiwala. Yung lilong katiwala, ang sabi doon, sa talinhaga na binigay ng Panginoon, meron daw isang amo sa katiwala. Sabi ng amo, pagbalik ko, dapat nasingil mo na lahat ng may utang sa akin. Ganun. Ang sabi ng katiwala, lagot. Parating na yung amo ko, wala pa akong nasisingil. Buhay niya kasi ang sisingilin, mamamatay kasi siya. Ang ginawa nitong katiwala, pinuntahan yung unang may utang. Ang utang po doon is oil. Ang oil po, ditakal. Halimbawa, 100 takal ng langis. Pero di ka alam gaano kalaki yung pantakal. 100 takal, 80 takal, 15 takal, ganun po yung pagbibili ng langis po. Sabi, ikaw na may utang sa amo ko na 100 na takal. Bibigyan na lang kita ng, ano ba kayo yung tawag doon? Amnesty po ba tawag doon? Yung para ikaw na lang babayaran mo. Bigyan na lang, o discount, gano'n, discount to amnesty.
50% na lang ang bayaran mo. Magbayad ka lang. Sabi siguro may utang. Oh, laking mura nun ah. Sige, babayad na ako. Kuha, 50 yung 100. Yung may 80 na utang, 18 takal, bigyan kita na amnesty. 50 na lang ang bayaran mo. Itong 30 ah. Bayad siya mo. Tapos nakita yung isang may utang sa kanya, may utang ka sa akin, matanda niyo iba eh. Example na lang po, 40. 20 na lang bayaran mo, discount na yung 20. Ano, kung ikaw mababayad, ano tingin mo? Bayad ka? Bayad na, 50 na lang mabayaran mo. Bayad. Nakuha niya ngayon yung mga nasingil niya, pagdating ngayon ng amo niya. Tama ba yung ginawa niya? Bakit? Lugi yung amo? Lugi? Alam mo sabi ng amo, very good to ah. Kahit pa paano, may nasingil kesa wala. Kasi lugi ka kung wala. Sa i-check, sabi, basta puhunan, balik, okay ako. Ganon. Di ba ganon yung check eh? Eto, binalik. Very good siya. Tapos, ang tanong ng Panginoon, anong matututunan niyo sa ganong talinghaga? Ibig sabihin ba, gagawa kang may kamangmangan o pagiging lilo sa kaligtasan? Hindi po. Ang tawag doon, parable of contrast. Ano ibig sabihin ng paliwanag nun? Kung ang isang tao, buhay mo na ang nakasalalay, gagawa ka ng paraan o hindi? Paano pa siguro kaya kung kaligtasan ng isang matinong tao, ng isang mabuting tao, ikaw, isang Kristiyano, anong gagawin mo? Kung yung masama, ito na ang kanyang iniisip, maligtas lang ang kanyang buhay, gagawa siya ng paraan. Paano kung kaligtasan pa kaya ang pinag-uusapan, gagawa ka rin kaya ng paraan? Kuha nyo? Masama yung itinuturo, masama yung example, pero tinuturo mabuti. Hindi ibig sabihin, gumawa ka rin ng masama. Ang punto, gawan mo ng paraan yung buhay mo. Kasi pagdating ng Panginoong Yesus, at wala kang pananampalataya, buhay mo ang kapalit. Gawan mo ng paraan. So, sa makita ng wrong example, kuhanin mo yung good example. Isa pa, para mag-gets nyo. Yung likong hukom, dito sa Lucas 18, merong isang babae na kinukulit yung likong hukom. Sabi ng babae, bigyan mo ko ng hustisya, bigyan mo ko ng hustisya. Sabi ng likong hukom, sino ka? Tapos na yung rest day ko parang ganun eh. Wala na. Kinatok pa sa bahay, bigyan mo ko ng hustisya, bigyan mo ko ng hustisya. Ano ba? Gabi na. Shoo. Ganun. Kinulit siya ng kinulit. Alam ginawa ng likong hukom? Sige, para hindi ka na makulit, bibigyan na namin ng hustisya. Parable of contrast. Ang Diyos po ba liko? Hindi. Hindi po yung pagiging liko ang tinatawag. Ang punto doon, yung contrast noon. Ang isang tao, kung may gusto kang makuha, ipagpatuloy mo yung paghingi. Kung ang likong hukom nga, nagbigay ng hustisya rito sa isang babae, patuloy na humingi. Ang Diyos pa kaya na hindi liko ay magbigay ng kaligtasan sa iyo kung patuloy mo siyang pinupuntahan. Gets niyo po? Ganun yung parable of contrast. Dito naman sa Lumang Tipan, sa chapter 27, ang tawag dito, aral sa mapanghamong yugto ng buhay. Merong mga kapitulo sa Biblia na negative. Katulad ng kay David. Parang pag tinignan mo, ano makukuha mo rito? Verse 1, tignan niyo po agad. At sinabi ni David sa kanyang sarili, ako'y mamamatay isang araw sa kamay ni Saul. Tama ba yun? Di ba mali? Bakit? Sabi ng Panginoon sa 17:9 ng Jeremias, pakilagay po. 17:9 ng Jeremias, pakilagay niyo po. Merong panganib pag ikaw ay kumonsulta sa iyong sariling puso o sa iyong sariling kaalaman. Ano pong sabi? 17:9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama, sinong makakaalam. Pag ikaw daw ay may problema, never kang titiwala sa sarili mong puso o kukonsulta sa iyong sarili. So, parang parable of contrast. History na may negatibong pangyayari pero kukunin mo doon yung positibo. Sabi ni David, at nagsabi si David sa kanyang sarili, ako'y, balik niyo po sa 27 verse 1, at nagsabi si David sa kanyang sarili, ang puso ng tao ay magdaraya, huwag ka dyan kukonsulta. Si David ay ang taong malapit sa puso ng Panginoon, pero nangyari sa kanya ito.
na siya ay kumonsulta sa kanyang puso. Di ba si David yung laging, kunin mo ang ephod, sabi laging sinasabi, kunin mo ang ephod, konsulta natin sa Urim at Thummim kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, sa puso niya siya kumonsulta. Kaya, pag ikaw ay magdidesisyon sa iyong buhay at sa iyong puso ka kukuha ng desisyon, anong mangyayari? Tignan niyo po yung kasunod. Ako'y mamamatay isang araw sa kamay ni Saul. Mali ulit. Bakit po? Sabi ng Panginoon Hesus, akong daan, katotohanan at ang buhay. So kung Diyos ang ating buhay, bakit ang nasa isip mo mamamatay ka? Huwag niyong sasabihin sa inyong sarili yun, mga kapatid. Mamamatay na yata ako. Bakit po? Kasi hindi mo hawak ang iyong buhay. Na kanino ang buhay ng tao? Sa Diyos. Lalo na si David na sinabi ni Samuel, magiging susunod kang hari ng Israel. Eh kung mamamatay ka kay Saul, magiging hari ka ba ng Israel? Hindi. May pangako sa kanya. Tingnan niyo yung inawit natin. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Kung nakatingin si David sa pangako ng Panginoon, isipin ba niyang mamamatay na siya? Hindi. So, ibig sabihin, sa isang tao, dumarating din ang tinatawag na mapanghamong yugto ng iyong buhay. Hindi natin may iwasan. So, dumarating sa bawat isa sa atin ang mga ganitong pag-aaral upang tayo paalalahanan, ma-remind na hindi mangyayaring hindi dumating sa iyo yung mapanghamong yugto ng iyong buhay. At ikaw ay ma-remind na may Diyos na may hawak ng iyong buhay. At pag dumating ang panahon na nalilito ka, hindi mo alam anong gagawin mo, hindi mo alam anong i-desisyon mo, huwag kang kukuha ng desisyon mula sa iyong sariling puso. Bakit po? Kasi pag sa puso mo, dadayain ka niyan. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Dapat sa Diyos ka hihingi, idalangin mo sa Panginoon. Huwag kang maniwala dun sa mga quote sa Facebook na may kahon, nakalagay doon, tapos may ganon. Ang nakalagay doon sa quote, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Tapos isishare mo pa. Hindi po totoo yun. Gawa ng demonyo po yun. Kasi sabi ng Panginoon, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, hindi sa sarili mong puso. Verse 1 po yun. Verse 2. Dito muna sa verse 1. Walang anumang bagay na mabuti sa akin kundi ang tumakas sa lupain ng Pilisteo. Kita nyo? Susunod pa. Walang anumang bagay na mabuti sa akin. Mga kapatid, ano ang mabuti? Manatili ka sa Israel na bayan ng Diyos o tumakas ka sa bayang hindi sa Diyos? Manatili. Ang tema po natin, mga kapatid, sa buong taon, manatili sa piling ng Diyos. Patakas ka, pupunta ka doon sa ibang lugar, pupunta ka sa ibang pananampalataya, mag-experiment ka pa. Dahil dito, blessed na blessed tayo. Blessed na blessed kami. Hindi po ganun ang pananampalataya. Pagka inuna mo yung puso mo, mali magiging desisyon mo, lilipat ka sa ibang lugar. At ang iniisip mo, magiging mabuti yun sa iyo. Sabi niya, at si Saul ay mawawalan ng pag-asa tungkol sa akin. So yun ang naisip ni David, na magiging mabuti para sa kanya. Upang wag na akong pag-usigin sa lahat ng hangganan ni Israel, sa gayon tatakas ako mula sa kanyang kamay. Mabuti sa paningin ni David na mawala na yung humuhusig sa kanya, kaya lumipat na lang siya sa ibang bayan. Verse 2. At si David ay bumangon at lumipat siya at ang anim na lalaki kasama niya kay Akis na anak ni Maok na hari sa Gat. At huwag ka namang dadamay pa. Diba? Tinan nyo, dinamay pa niya itong mga 600 niya. Walang kamuang-muang. So, huwag pong gano'n, kapatid, iwasan po ninyo yun. So, yung mga ibang pananampalataya na, kumbaga, alam niyo yung kasabihan, nasa kama ka na, huwag ka nang lumipat sa sahig pa. Alam niyo yun? O, nasa bahay ka na ng Diyos, lilipat ka pa sa ibang bahay, sa ibang katawan. Actually, di naman yung katawan eh. Ang katawan, isa lang eh. So, hindi ko na alam kung itatawag dun sa ibang pangkat. At tumahan si David na kasama ni Akis sa Gat, siya at ang kanyang mga lalaki. Bawat lalaki na kasama niya. So kasama niya buong sambahayan niya. At nasa isay kay Saul na si David ay tumakas na patungo sa Gat. Ito lang yung medyo maganda-gandang nangyari talaga sa kanya. No?
nagkaroon ng katotohanan yung nangyari sa kanya, hindi na siya sinalakay ni Saul. Verse 5. Kung ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, so tingnan niyo yung verse 5. Negative uli po ito. Bakit si David ay humihingi ng biyaya mula sa hari ng kalaban ng Israel? Di ba pangit? Mali. Ba't ka hihingi ng biyaya sa kalaban ng Israel? Anong aral po makukuha natin dyan? Kung kukuha ka o hihingi ka ng biyaya, sa Diyos ka humingi. Huwag sa iba. Ang ibibigay na biyaya ng sanglibutan ay temporary lamang. Temporary shelter lang yung Ziklag, yung lugar na yun. Temporary lang yun. Mari on that part, sa isang parte ng buhay mo, komportable, walang hahabol sa akin, ako pa nangahabol, walang sumasalakay, ako pa sumasalakay, pero temporary lang yun. Ano kaya ang dulo nun pagka hindi siya nakaalis doon? So, sa isang tao na humanap ng temporary shelter sa ibang pangkat ng pananampalataya, delikado po yun. No? Huwag po ganon. O hindi man sa pangkat ng pananampalataya, doon sa binibigay ng sanglibutan, sa Diyos ka hihingi. Verse 6. Yun na po yun, binigay sa kanya yung Ziklag. Verse 7, yung gano'ng katagal siyang tumahan. Tingnan niyo po ito. Anong aral makukuha niyo po dito? At ang bilang ng mga araw na itinahan ni David sa lupain ng mga Pilisteo ay 1 buong taon at 4 na buwan. Maganda po ito. Ito lang po, ito yung para sa akin, ito po yung pinakamagandang parte sa nangyari kay David dito. Bakit magandang parte? Ang tagal po niyan. Ibig sabihin, hindi po siya habang buhay natira sa Ziklag. Nagkaroon lang po ng duration. After 4 months, nakaalis na siya doon. Magandang ano po yun, senyales yun. Kasi, pag ang nakalagay po dyan, at sa buong buhay ni David ay tumahan na siya sa Pilisteo, bad na yun. Nakuha niya? Ibig sabihin, hanggang 1 year and 4 months lang siya doon, natigil na, nakaalis na siya doon. So, very good po yun. After po nito, chapter 28 na kasi. Ngayon, yung verse 8 patuloy, yun naman yung nangyayari sa loob ng 1 taon at 4 na buwan. Ano ang nangyayari sa kanyang paglagi doon sa Filisteo? Umahon si David, sinalakay yung Gerseo at Amalek. Sinaktan ni David yung buong lupain. So, yun ang ginagawa ni David. Ano ang nasa isip ni David? Total, wala ako sa Israel. Masama na yung ginawa ko, nandito ako sa ibang bayan eh. Siguro gagawa ko na lang mabuti yung Israel. Yun na lang siguro iniisip niya. Alam niyo tinatawag na justified sin. Kala nila, o righteous na sin. May ganun yung mga tao eh. Parang white lies. Parang gagawa ko ng, nasa masama ako, gagawa na lang ako ng mabuti. Parang ganun. Pero mali eh. Tingnan nyo. Nagkakamali ako, pero hindi ko na lang itatama yung Israel. Iba na lang yung sasalakayin o hindi Israel. Siguro ganun yung iisip ni David, ano? Kasi nasa mali na nga ako, sasalakayin ko pa yung Israel. Hindi doble-doble na kasalanan ko. Salakayin ko na lang yung iba, yung kalaban ng Israel. So sinalakay niya yung ibang bayan. Tapos pag tinanong ng hari, sino sinalakay mo? Yung Israel. So ang tingin pa sa akin ng hari, very good pa ako. Tama ba yun? Ang nga niya. So si David, may technique din, ano? Yun yung white lies naman. Nag-white lies siya kay Akis. Ang sinalakay ko, yung Israel. So sabi ni Akis, very good, David. Magiging lingkod kita magpakailanman. So ano pong mangyayari? Ano po ang aral na makukuha niyo doon? Tama ba magsinungaling? Hindi po. Ang aral na makukuha niyo doon, yung kabaliktaran. Ang pagsisinungaling, kahit iniisip mong tama, pagsisinungaling pa rin yun. Hindi pa rin. Ang iniisip mong ginagawa mong mabuti, pero wala ka sa Diyos, not counted. Hindi po yung counted. Kailangan, pag gagawa kang mabuti, nandito ka sa Panginoon, para counted sa Panginoon yung ginagawa mo. So, yung iba kasing mga preacher dito na narinig ko, gagawa pa sila, kahit nasa ibang lugar ka, basta gumagawa ka ng mabuti, gaya ni David, ipinagtatanggol yung Israel, pinakalaban yung mga kalaban ng Israel, mabuti si David. So kahit nasaan kayo,
Hindi kailangan ng church, kailangan lang faith in Jesus Christ. Ganun sila mag-preach. Pero mali yun. Kailangan meron kang, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. At ang ililigtas ng Panginoon ay ang Kanyang sariling katawan. Yun ay ang Kanyang iglesia. Kung wala ka sa iglesia, hindi ka maliligtas. So, kailangan meron kang pananampalataya. So, itinatama natin dito kung ano yung dapat na pagkaintindi dun sa talata. Contrast po learning from the contrast of life sa mapanghamong yugto ng iyong buhay. Ngayon, dito na tayo sa mga aral pa na makukuha natin, mga kapatid. Dito sa verse 1 to 4, si David ay, tandaan nyo, itinalaga ng Diyos na maging hari sa Israel. Kapatid na Lester, bakit kaya si David, ginagawa niya pa yung ganun, kakasalang pa rin siya? Tandaan nyo mga kapatid, para maging mabuti kang leader, kailangan mula ilalim, alam mo, ang pananampalataya sa atin, para tayong maligtas, ang sabi, ang magtiis hanggang wakas maliligtas. Kailangan lahat ng bagay pagdaanan mo, tiisin mo, at pag nandun ka sa dulo na natiis mo lahat yun, maliligtas ka. Dadanas ka ng pagsubok. Si David, ano yung mga dinanas niya? Dinanas niya yung pagsubok, survival, pagtatangka sa buhay, pagtakas, at the same time, naranasan din ni David na magkasala. Pero, ang kagandahan si David, hindi na natili doon. Kaya pagdating sa 28, yung bumabawi na si David. Hindi na siya nanatili sa kanyang pagkakasala. Si David ay tao din kagaya natin, nagkakasala. Pero hindi na nanatili sa pagkakasala. Ang tinuturo sa atin dito, mga kapatid, pag ikaw ay nasa problema, ikaw ay nasa mapanghamong yugto ng iyong buhay, Huwag mo nang gawing excuse. Pwede naman ako magkasala ngayon kasi babalik naman ako paano? Hindi ka na nakabalik mula sa pagkakasala. At doon ka nasumpungan ng Panginoon. So, puli ng Panginoon, nakabalik ka sa Panginoon after ng yung pagkakasala. Kasi hindi natitignan ng Panginoon doon yung Tingnan niyo yung magnanakaw. Nung siya'y nagbalik sa Panginoon, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Hindi na tinignan yung past niya. O yung jailer sa panahon ni Silas at saka ni Pablo na nagpulong sa kanila, magsisikip pagbautismo, hindi na titignan yung nakaraan yun, nilinis na yun. So, mapalad at banal na kung dumating ang Panginoon, kayo ng iyong ginagawa. So, dapat lagi ka nakatingin sa pangako ng Panginoon para sa mapanghamong yugto ng iyong buhay. Pag kinakailangan mong magdesisyon, sa Diyos ka titingin, hindi sa puso mo. Sa mapanghamong yugto ng iyong buhay, sa Diyos ka hihingi. Dahil alam niyo mga kapatid, ang Diyos, gustong-gusto niya yung ang tao nakadepende sa Kanya. Yung ikaw bagbag, tingin mo wala ka ng kaya, yun ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos yung mapagmataas. Ayaw ko to kahit wala Diyos. Pagka nasabi mo sa sarili mo, Lord, di ko na po kaya, ikaw po ang pumilo sa aking buhay. Yun ang gusto ng Diyos. Yung tanggapin mo sa sarili mo na hindi mo kaya at siya lang ang makatutulong sa iyo. Umasa ka sa Panginoon. Ang Diyos ay malapit sa mga taong may bagbag na puso, 34 ng awit or 37 ng awit. Pagkabagbag ang puso mo, doon na gustong-gusto ng Panginoon, kaya ikaw humingi ka sa Diyos ng tulong, hindi sa iyong sariling puso. Verse 5 to 7, huwag kang kukuha ng madali ang pahinga o tinatawag na temporary shelter o temporary na bigay ng sanglibutan. Lagi ka dapat nakatingin sa ginhawang ibibigay ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lupa at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa Panginoon kayo hihingi. Ang ibinibigay ng sanglibutan ay temporary lamang. Yung ziklag, siguro doon sa bayan na yun, wala silang inuupahan May bubungon, may pagkain sila doon, kanila yung bayan. Pero temporary lang po yun. Ano ang naging ziklag ng inyong buhay? May nangyari ba sa inyo na minsan humingi kayo temporary shelter sa ibang tao? Hindi bahay mismo Huwag namang mangyari mga kapatid. Ang ating kanlungan, ang ating muog, ang ating malaking bato na tinitiwalaan ay ang ating Panginoon. Verse 8 to 12. Paggawa ng inaakalang mabuti.
huwag kayong gagawa ng sa inaakala nyo na mabuti. Dapat, yung gagawin yung mabuti is ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi doon sa isang tinalakay natin dati, yung on the plumb line of God. Natatandaan nyo? Yung hulog. Pagka wala ka sa hulog, sabihin, baliko o tagilid ka. Kailangan, ayon ka sa alignment ng gusto ng Panginoon. Pagka ganoon ang ginagawa mo, very good ka kay Lord. Pero pagka ginagawa mo, akala ko ito mabuti, mas maganda, hindi po. Dapat, ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Huwag kang umasa sa bigay ng mundo, umasa ka sa gusto ng Panginoon. Tingnan niyo yung sa Juan 14:7, tingnan niyo po ito. Ang Panginoon, may ipinangako sa atin. Ang ganda po ng talata na ito eh. Sabi, sapagkat kung nangakikilala ninyo ay nakikilala ninyo ang aking Ama, buhat ngayon siyang inyong nakikilala at siyang inyong nakita. Dito po sa Juan 14, huwag pagulumihan na ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ang dapat tinitignan mo, yung makalangit na tahanan na ibibigay ng Diyos sa iyo. Yung kapahingahan talagang pangwalang hanggan. Hindi yung kapahingahan ibibigay ng sanglibutan. Kung nakikilala niyo yung pinakikilala ng Panginoong Yesus, kung tinitignan natin yung mga bagay na nasa taas, hindi tayo malilito eh. Lagi ang desisyon natin sa buhay, ito gusto ng Panginoon. So kahit mahirap sa puso kong gawin to, pero ito gusto ng Panginoon, gagawin mo to. Minsan may pride ako eh, bilang tao, ganun. May pride ako bilang tao, pero alang-alang sa Panginoon, gagawin ko na lang ito, ito gusto ng Panginoon. So iyon po yung kabuuan ng chapter 27 ng unang Samuel. Pero syempre mga kapatid, kilala niyo po inyong lingkod, meron po tayong laging gustong idagdag po dito sa pag-aaral po na ito na yung mga sometimes or most of the time miss out sa pagbabasa. Dito po sa chapter 27, sa paghuling bahagi po ng pag-aaral, alam niyo po ba na may hidden gospel dito sa kapitulo na ito na propesiya sa Panginoong Jesucristo? Asan po doon? Asan po doon? Parang binasa naman natin kapitulo, parang kapatid na wala naman eh. Asan po doon yung hidden prophecy po sa Panginoong Jesucristo? Tingnan niyo po ito mga kapatid. Verse 9 and 10. Tingnan niyo po ito ha. Ang sinaktan ni David ang mga lupain at walang iniligtas na buhay kahit lalaki o babae man. At dinala niya ang mga tupa at mga baka at ang mga asno at ang mga tumelyo at ang mga kasuotan. At siya'y bumalik at naparoon kay Akis. 10. At sinabi ni Akis, saan kayo galing? So ang sinilakay daw niya ay Gat. Ay sinilakay niya yung Gerseo at ang Amalek. Ano ang, asan po ang hidden prophecy po doon? Alam niyo mga kapatid, ang sanlibutan, hindi nila alam na meron palang namatay para sa kanila. Tingnan niyo itong Israel. Hindi nila alam, wala silang kaalam-alam, ipinakikipaglaban sila ni David. Balik niyo po yung mapa, kapatid na nila. Yung Israel, at Juda, wala silang kamuwang-muwang. Si David pala, ay lumalaban para sa kanila at kinakalaban yung tatlong bayan. Naliligtas yung Israel, wala silang kamuwang-muwang. Tama ba? Alam ba nila yun? Si David ay nasa Siglag, pumupunta sa tatlong bayan. Tapos pag ang sabi ni Gat, ani Akis sa Gat, salakayin yung Israel. Sabi ni David, sinalakay ko Israel pero ito lang sasalakay niya. Ang Panginoong Jesucristo, hindi alam ng mga tao namatay para sa kanila. At kahit sabihin sa kanila, hindi nila tinatanggap, hindi nila maintindihan. Ang Panginoong Diyos,
ay nagbigay sa atin ng isang napakagandang regalo, napakagandang kaloob. Yung tinatawag na kaloob o biyaya na hindi pa tayo pinapanganak. May buhay na ba rito, panahon ng Panginoong Jesucristo? Namatay si Jesus para sa iyo na makasalanan. Hindi mo yun alam noon. Nalaman na lang ng Israel to, tapos na. Nalaman na lang natin nung nabasa natin sa Biblia. Si David lumalaban para sa Israel. Kinakalaban yung mga bagay-bagay na maaaring sumalakay sa kanila. Ang Panginoong Jesucristo, sino ang pinagtagumpayan niya? Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. May kamatayan parating sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam yun. Alam niyo po ba yun? Noong una, malibang nabasa niyo yung Biblia, hindi niyo alam yun noon. Bata kayo, hindi niyo alam yun eh. Pero ang Diyos noon pa man, namatay na para sa iyo. Pinakipaglaban ka niya, nagtagumpay na siya para sa iyong kaluluwa. Hindi mo alam yun, pero ganun kakamahal ng Panginoon. At nung ikaw ay makasalanan, siya ay namatay para sa iyo. Ganun kakamahal ng Panginoon. Si David, inuusig ng Israel, siya ay public enemy number 1. Hindi siya nagpupunta sa Israel, inuusig ang kanyang buhay ng sariling kanya. Tingnan nyo, Juan 1:11. Si Jesus, inuusig ng sarili kanya, hindi siya kinikilala. Kaya ano ginawa niya? Tumakas siya. Si David, tinakas si David, inuusig ng Israel, at si Saul, tumakas pumunta sa Gat, ang Panginoong Jesucristo. Sabi po doon, 1:11, siya'y naparito sa sarili kanya at hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Si David hindi tinatanggap ng Israel, pero si David inilalaban niya. Nagpatayan ng Israel. Huwag lang sila mapahamak sa mga Amalisita, sa mga Gerseyo, sa mga Geruseo. Yun ang ginagawa ni David. Ang Panginoong Jesucristo, bayan ba niya yung Israel? Amen. Naparito ang Panginoong Jesucristo, hindi kinilala ng sariling kanya. Kaya ano-ano nangyari sa kanya? Ipinako siya sa krus. Pero hindi nila alam, ipinakikipaglaban sila ng Panginoong Diyos. Tayo mga kapatid, ay pinamatayan sa pagitan ng Panginoong Jesucristo sa krus upang ipakipaglaban tayo. At siya ay namatay upang mapagtagumpayan tayo at tayo mailigtas. Minsan mga kapatid, sa pagbabasa natin ng bawat kapitulo, parang wala. Pero let the Spirit flow. Mga kapatid, let the Spirit flow. Tignan niyo maigi yung mga talata. May tinuturo ang Panginoong Diyos dito. At pagdating doon sa chapter 28, chapter 28 ang sabi, si David man sa chapter 27 ay nasa maruming yugto, nasa mapapanghamong yugto ng kanyang buhay. Darating ang panahon na ikaw ay makakabangon. Ikaw ay mananalangin sa Panginoon, magbabalik loob ka sa Kanya. Yun ang nangyari kay David. Sa atin, mga kapatid, dadating kayo sa mapanghamong yugto ng inyong buhay sa ating pagtatapos po ng pag-aaral. Dadating kayo sa mapanghamong yugto ng iyong buhay. At ngayong araw na ito, pinaalalahanan kayo. Kung mangyari man yun, huwag na huwag kayong mamamatay na wala o hindi nakakabalik sa Panginoon. Dapat kayo masumpong ang nasa Diyos. Huwag nyo hahayaan ang buhay nyo na pagdating ng Panginoon ay hindi kayo masumpong ang nasa paglilingkod. Na paaalala sa atin, pag may problema, hingit sa Panginoon, konsulta sa Diyos, huwag sa iyong sariling puso. At kung sabihan ka man ng ibang tao, okay yung ginawa mo, gaya ni Akis. At least panatag ka, wala ka dyan. Hindi. Ang isipin mo, yung sasabihin ng Diyos sa iyo. Sa atin mga kapatid, isipin natin lagi, ano ba yung ikasisiyan ng Panginoon sa atin? Ang Panginoon ay Diyos na maibigin, mahabagin. Pag nagbaliklog ka sa Panginoon at ikaw ay kagaya ni David, dumating man sa mapanghamong yugto ng iyong buhay, tatanggapin ka ng Panginoon. Ang Panginoon may bigin, tatanggapin ka ng mahal na Panginoon. Lahat tayo mga kapatid ay dadating sa mga pagsubok sa ating buhay. Pero anong pinapaalala ng Panginoon sa 2:10, sa huling talata po natin babasahin, 2:10 ng Apokalipsis. At huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit na tiisin. Narito, malapit ang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok
at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. So tayo mga kapatid, dadating sa pagsubok, sinabi na ng Panginoon yan. Pero magtapat ka hanggang kamatayan, lahat tayo maliligtas kasama ng Panginoon. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon sa muli po nating pagkahinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po'y sama-samang manikluhod.